Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, katiits mula dyan sa Luzon, Visayas and Mindanao. Dyan po sa Zamboanga at dyan po sa labas po ng bansa sa Mexico. Muchas gracias, amigo. Bago po ako magpatuloy sa pagdikod, ito po ay ako muna ay magpapasalamat po sa aking mga subscriber, followers at mga viewers po. Thank you so much sa walang sawang pagsubaybay at pagsuporta po sa akin pala sa YouTube channel. Aking tema po ng aking YouTube channel ay isang decoding at analyzing sa mga treasure symbols, treasure sign, treasure marker sa katiits. Okay po. Ako po ay nagpapasalamat ng taos-pusong pasasalamat po talaga sa inyo, mga subscriber, mga bagong subscriber, mga bagong followers at mga bagong viewers na rin. Okay po. Yung mga gusto pong magpadikod o magpa-analisa po ng mga treasure symbols, treasure sign, and treasure markers, ay pwede nyo po ipadala sa aking YouTube at Facebook page na Alejandro Sanchez. Piliin nyo po yung naka-shade o naka-sunglasses po ako doon. Dahil yung marami pong Alejandro Sanchez po na kapareho kong kapangalan ang lumalabas po doon. So, malilito kayo doon kung sino po doon yung Alejandro Sanchez. Dahil po na napakadami pong aking kapangalan. So, ang inyong piliin po doon yung naka-shade o naka-sunglasses po. Ang gawin nyo po ay add friend po nyo ako para po may send po at may padala nyo po yung mga treasure symbol, treasure sign, treasure markers na gusto nyo ipadikod o ipa-analisa po sa akin. Thank you so much pala sa mga katiis po natin na at yung previous po ay marami po nagpadikod sa atin at sana po ay huwag po kayong magsawa sa pagpadala po ng inyong mga treasure, signs, markers at symbols po sa pagpadikod o pag-analisa po. Thank you so much sa inyong pagtitiwala, katiits. Okay po. Yung mga gusto pong yung uli ay yung mga gusto magpadala po ng mga picture po ng treasure marker, treasure sign ay sa aking Facebook page Alejandro Sanchez, yung nakasido, yung naka sunglasses po ako doon, mga katiits. Okay po. Tayo po ay dadako na po sa isang napaganda pong treasure marker. Ito ay padala po ng ating katiits mula dyan sa Mindanao. So, atin na pong umpisan po sa pagdikod. So, isa pong napagandang treasure marker. So, ito po ay multiple boxes na nakaukit po sa bato, mga katiits. So, mismo sa medyo sa gilid po ito ng malaking bato at sadyang inuukit po itong multiple boxes. So, itong katiits ay posible po itong ito ay isa pong tunnel o isa pong kuiba. Pwede pong dahil nga ito ay may mga signs, may mga symbols po na mga boxes po. So, multiple boxes po itong pwede pong inyo pong matatagpuan sa area niyan. So, ito po ay isa pong pwede pong isang Japanese imperial po itong area ito. At ito nga po ay marami pong mga boxes o signs o boxes na naka-engrave o nakaukit po sa bato o sadyang sinasadya po itong isang man-made na pagkagawa po o pagkaukit po ng bato sa isang ito yung natagpuan po ng ating katiits sa area po ng Mindanao. So, ito po ang katiits. Posible po isang imperial site area ng Japanese po itong mga katiits kasi nga ito ay marami pong mga boxes o pwede pong multiple boxes po ang mayroong item yan dyan sa area yan katiits. So, posible ito ay isa pong isang camp or Japanese imperial area na po pwede pong inyong matagpuan po at ito ay ingat lang po mga katiits kasi nga ito ay isa ng malaking pulyon po o
retrieval o valuable items. So, ang tatawag na po natin ito yung tinatawag na bunker. Pwede po ito yung bunker deposit o tinatawag na big deposit mga katiits. So hindi po natin malaman kung ano po yung mga pahiwatig po nito dahil nga ito pong naka-engrave sa bato ay mga kahon-kahon po. So ito'y binilang ko nga rito. So hindi lang to 5 at mayroon pa banda si babaw na 3. So parang 8 boxes po yung naka-okit. So hindi po natin malaman kung ilang boxes po ito. At may dalawang parang mata po na ito'y nakausli po sa bandang upper portion po ng ito po bato ito na ay nasa gilid po mismo ng bundok po. Bali po ay nasa tagiliran po at ito'y sadyang sinilsil o inukit po yung mga boxes na hugis boxes po mga katit. So yun po yung kanya pong pinaka-image po ang mga boxes. So ito nga ay pwede mga ito ay isang imperial site po at pwede pong mayroon pong bunker deposit po sa area nito mga katits. Kaya nga ito po ay isa po sa mga indikasyon po na ito po ay hindi lang po ito easy to get po itong mga item nito mga katits kasi nga ay may mga sigurado po ito may mga booby trap, may mga pump trap na po ito mga katits kasi nga ito ay isang multiple boxes or sinasabi nga ito ay matatawag na natin na isang bunker deposit na po ito mga katits. So ito po dito po sa pagkakano nito so ay bayong ingat pa ng katits kasi nga ito po ay hindi malaya po may mga bomb trap o booby trap po na maaari po nanrayan po sa isang area niya masip. Ito po isa pang nakapansin po isang letter C. So ito yung nagpahiwatig ng isang door entrance po ng tunnel. So mayroon po itong tunnel na pwede niyong matagpuan. Hindi gaanong kalayuan dito mga katits. So i-check mo mga katits ng kung mayroon kayong gold locator or metal detector yung mga area na yan mga katits. At yung mismong pinaka-markers mga katits, yung mga nakita nyo multiple boxes po dyan na naka-okit. Pwede yung i-detect nyo po mga katits dyan ng metal detector or gold locator. Baka mismo dyan sa imprint na yan, yung sa gilid po niyan sa bato, yung naka sa bandang naka-slide po na area. Baka po nandyan po yung tinatawag na entrance tunnel po ng Imperial site po ito mga katits. So ingat po kayo dito mga katits kasi nga ito pwede pong isang big boulder markers o big boulder deposit, big bunker deposit nito mga katits. So sabi ko nga ang area niyan ay hindi lang po basta-basta po na item po ang inyong makikita dyan mga katits. So isang multiple boxes po nandyan. Hindi natin malam kung ilan po yung boxes kasi nga ito yung naka-okit po ay 8 po yung naka-okit po sa labas na inukit po ng ito'y sadya pong inukit ng isang tao, pwede pong Japanese soldier mga katits. So yan po yung letter C ay ito po'y nagtutukoy po ng door entrance po mga katits. So i-check nyo po mga katits, may mga iba pang sign po dyan na pwede pong malapit dyan sa mismong pinakalagyan po ng markers ang isang entrance po ng tunnel niyan mga katits. So hindi po natin alam kung gaano kalalim o sa banda yan. So mamaya ay ate pong titingnan po yung mga anggulo kung saan tayo pwedeng mag-umpisa o hanapin po yung mga ibang area na pwede pong makita yung entrance to mga katits. Pero ito ay isa po ito sa tunnel or pwede itong isang cave na magiging kinalalagyan po ng mga itong mga kahon-kahon mga katits. So isa po sa tinatawag nga ito na multiple boxes o isang valuable boxes po o isang bunker deposit na po ito mga katits. Okay, tingnan nyo mga katits yung 4 na sulok po ng area niyan. Sa hindi ganong kalayuan hanggang 10 meters po ang layo. 1 to hanggang 10 meters dyan sa east, west, north,
and South Cottage. So yun po yun yung titingnan dyan dahil nga pag mga ganitong mga imperial site o mga ganitong malalaki pong mga volume po o items po, ayan po ay hindi basa-basa po yan at medyo po may mga distansya po yan mga katiis. So yung harapan ito mga katiis at mayroon nga ako napansin na dalawang parang mata na nakausli dyan sa medyo upper portion po. Pwede nyo po yung tingnan nyo po yung harap sa mga distansya po o baka kung ito'y may ilog, pwede po sa kabilang ilog po yan mga katiis. So yung bandang south, kung facing ito'y facing south, ang north nito ay nasa silangan. So tingnan niyo po yung area yan sa distansya po ng 10 meters po mga katiis. So baka po mayroon yan tinatawag na countersign o coordinated markers sa kabilang pwede sa ilog, kabilang ilog mga katiis. Hindi ganong lumayo po sa distansya po na 10 meters. 1 hanggang 10 meters mga katiis. So yun po, tingnan po yun yung paligid nito mga katiis sa north, south, west, and east mga katiis. So ngayon mga katiis, yung dalawang sinasabi kong nakausli na parang mata, ito'y naka-focus po doon sa may bandang in between po ng west and south. So itry nyo po yung area na yan, baka mayroon pong mga tinatawag na countersign or coordinated marker katiis. So yung area niyan sa bandang in between po sa pagitan po ng south and west area. So pwede pong makakita po kayo dyan ng mga coordinated markers o coordinated sign na pwede pong naka-engrave po ang mga boxes like mga boxes na ito yung multiple boxes. So sa distansya po ng 1 hanggang 5 hanggang 10 meters po ang layo. So ganoon din po yung west, i-check nyo po 1, 5 hanggang 10 meters. Yung south, north area, ganun po 1, 5 hanggang 10 meters, and yung kanyang south area katiis. So yun po ay isa pong ingat po kayo dito kasi posible po may mga booby trap o bomb trap po ito mga katiis. So ito yung mga sign po ng bomb trap, baka po mayroon kayo nakita ng ganito. So isa pa yan sa isang mga danger trap po na inyong makita dyan sa area niyan. At ito pa, at itong pangalawa ay star na may dot po sa gitna. So isang bomb trap po yan, isang danger trap. At yung isang parang open na pamaypay po, yan po isang booby trap yan, danger trap. At yung bulaklak po na parang shape ng bulaklak ay isang trap. At isang star pa rin po na wala pong dot po sa gitna ay isang danger trap yan. At may mga booby trap dyan. At yung sign na yan mga katiis. So ito yung mga katiis ay dapat po inyong matingnan po. At hindi basta-basta kasi nga itong area na yan ay isang imperial site na pwede pong nariyan po yung tinatawag na big bunker deposit. Ito mga katiis, sana po ay inyong makuha niyan at inyong matatagpuan. At ingat po mga katiis dahil yan po ay isang multiple boxes o isang big bunker deposit po yan yung inyong area yan mga katiis. Okay po, yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video ko yung palabas. Maraming salamat po katiis sa inyong napagandang treasure treasure markers na inyong pinadala po sa akin. At thank you so much sa inyong pagtitiwala na rin sa aking pag-aanalisa sa pagdidikod katiis. Okay po, ako po ay nagpapasalamat ng marami po sa inyo. Maraming salamat. God bless. God bless as always.